Sino ang kulto? Yung nag-venerate sa ribulto. Sino ang kulto? Yung nag-venerate sa ribulto. Sino ang kulto? Yung nag-venerate sa ribulto. A few moments later. Well, praise the Lord. We believe with all our heart, based upon the Word of God, that the church that Jesus built back to Jerusalem is a Baptist church. The only church that we can trace back to Jerusalem, the church that Jesus built, is a Baptist church. Yun lang po ang matitrace natin. Walang iba. During that time, wala pang Catholic eh. 2,000 years later. Baptism is never an entrance to the second birth. Pero ano yung water, pastor, na sinasabi diyan? Ang water na sinasabi diyan ay tumutukoy sa salita ng Diyos. One eternity later. Mga ugok, gayod ka mong dagko. Mga bakakon. Oh, di ba? Kinsay anak sa kinsay amahan sa mga bakakon, ang yawa. So, ang amahan sa mga CFD, ng mga bakakon, ang yawa. A few moments later. Maaaring hindi nga talaga fruit yung kinain nila. Maaaring nag-sex sila. Maaaring nag-sex sila. Maaaring nag-sex sila. Ito ang Fatbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang episode ng Factbusters PH. Ayon po sa Juan 8:32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Dito po sa ating nabasa ay napakaliwanag na sana kung malalaman mo na ang katotohanan sa ating episode ngayon ay ito po ay magpapalaya sa atin mga kapatid. Ang pahayag ng pastor ng Jesus is Lord Christian Assembly ang ating tatalakayin mga kababayan. Ito pong si Edwin Canonigo, ito pong aniyang Facebook page. As of recording, may 21,000 followers na mga kababayan. Diyan po natin kukunin ang video na ating sasagutin sa episode ngayon. Ano kaya ang paninira niya na sinasabi? Ito, panoorin natin. Sabi sa ating mga kapatid na mga Catholic Faith Defender at mga dibutadong Katoliko at mga pari na ang hindi daw sakop sa simbahang Katoliko ay kulto. Papatunayan ko kung sino ang tunay na kulto. Ang kahulugan sa salitang kulto or cult ay mababasa rin natin sa Merriam-Webster Dictionary at sa Wikipedia sa Google. Isa itong sistema at napakalaking pagdebosyon para sa isang tao o para sa isang bagay. Isa rin itong napakalaking formal na relihiyosong gawain na tinatawag na veneration. Sino ang kulto? Yung nag-venerate sa ribulto. Aba, grabe naman talaga itong pastor na ito, ano? Ayon sa kanya, miyembro daw ng kulto ang mga Katoliko dahil sa pag-venerate ng rebulto. Aba, grabe naman itong kanyang paninirang ito, ano? Tanong, totoo kaya ang kanyang sinasabi, mga kababayan? Ang kanyang binasehan kasi, itong nasa Merriam Dictionary at saka Wikipedia daw, na nakikita nyo sa screen, sabi dito, great devotion to person, idea, and object daw. Aba, grabe naman. At yung definition niya, kung napanood nyo kanina sa dulo ng video niya, ay sabi, cult means veneration and great devotion to a person or an object. Parang mali na ata itong definition niya. Dapat, cult means it is a group who venerates and has a great devotion to a person or an object. Sana ganun yung definition, ano? But anyway, ito babasahin natin yung sinasabi niya doon sa, ito, ipakita natin sa screen. Ito pong nasa Oxford Dictionary of English sa page 429. Ayan, nakikita nyo sa screen, ano? Yan po ang sabi, ano? A system of religious veneration and devotion directed towards a particular figure or object. Ayan. So, yan po ang definition ng sinasabing cult daw, mga kapatid. Ayan, nakikita nyo sa screen.
Diyan po siya talaga nagbase ng kanyang definition, ano? Kasi sabi niya, nasa Merriam daw, tapos nasa Wikipedia daw, nasa Google din yan. At yan talaga ang definition, ano? Ayon po dito sa Oxford Dictionary of English. Ngayon, ang problema niya, pinutol kasi niya yung kanyang binasa, ano? Hindi niya ipinagpatuloy. Ngayon, itutuloy natin. Meron paliwanag tungkol dito ang Oxford Dictionary of English na ganito ang sabi. A relatively small group of people having religious beliefs or practices regarded by others as strange or as imposing excessive control over members. So dito, napakaliwanag na yung grupo na tinutukoy, dapat they are relatively small group of people. Ibig sabihin, konti lang yung member. Ang Iglesia Katolika ba ay pasado sa pagiging relatively small group of people? Parang hindi naman ata. I-check mo nga yan sa sa internet kasi ikaw yan ang ginagawa mo, Mr. Canonigo, ano? O dito, yung Catholicism malapit nang maging 1.4 billion yung mga member. Ayan, nakikita nyo sa screen. So, ibig sabihin, ang Iglesia Katolika hindi po pasado sa pagiging relatively small group of people, mga kapatid. Kaya, diyan pa lang sa definition na yan, hindi po kulto ang Iglesia Katolika. Ayan, timing na timing, ano? Tanong, sino kaya ang kulto, mga kababayan? Ang Iglesia Katolika ba? Ayon po sa ating binasa naman sa Oxford Dictionary of English, dapat relatively small group of people. Tingnan ninyo yung kanyang iglesia na Jesus is Lord Christian Assembly. Konti-konti lang yung members nila, mga kababayan. Parang sila ata itong kulto, ano? Ay, nako naman. Kaya itong sinasabi ng pastor na ito, nako, ano bang sabi niya? Panoorin nga natin ulit. Sabi sa ating mga kapatid na mga Catholic Faith Defender at mga dibutadong Katoliko at mga pari na ang hindi daw sakop sa simbahang Katoliko ay kulto. Papatunayan ko kung sino ang tunay na kulto. Ang kahulugan sa salitang kulto or cult ay mababasa rin natin sa Merriam-Webster Dictionary at sa Wikipedia, sa Google. Isa itong sistema at napakalaking pagdebosyon para sa isang tao o para sa isang bagay. Isa rin itong napakalaking formal na relihiyosong gawain na tinatawag na veneration. Sino ang kulto? Yung nag-venerate sa ribulto. Aha! Grabe talaga kung manira sa Iglesia Katolika. Kaya itong sinasabi niya na miyembro daw ng kulto ang mga Katoliko. Busted yan! Mali yan! Nako Kaya, kung konti lang yung member mo, in relatively small compared sa Iglesia Katolika, sigurado mga kababayan, tapos sisiraan mo pa yung Iglesia Katolika, parang alam na natin yung pakay ng mga taong ito. Kaya yan po ang katotohanan na sana'y magpapalaya sa atin, mga kapatid. Ayon po sa Biblia, mga kababayan. Ano pong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Juan 8:32. Ganito po ang sabi. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Napakaliwanag po ng ating nabasa, mga kapatid. Sana ang ating episode ngayon ay magbibigay liwanag sa atin at sa mga manood. At sana ito po yung magpapalaya sa mga tao na naging kaanib ng mga relihiyon at sekta na talagang ang kanilang pundasyon ng pananampalataya ay kasinungalingan, mga kapatid. Sa ating episode ngayon, ang pahayag ng isang Baptist pastor ang ating tatalakayin. Ito pong nasabing pastor na ito, mga kapatid, ay si Pastor Ed Laurena. Ayan, si Pastor Ed yung ating tatalakayin sa ating episode po ngayon. Sige. So ano ba ang pahayag niya tungkol sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Eto, panoorin natin. Well, praise the Lord. We believe with all our heart, based upon the Word of God, that the church that Jesus built back to Jerusalem is a Baptist church. Baptist church. The first man that sent out by God is the name is John the Baptist. There was a man sent from God whose name was John.
He was not John the Catholic. He was not John the Protestant. He was John the Baptist. At siya ang binigyan ng Panginoon ng authority para magbaptize sa bawat sumasampalataya. Where in fact, He baptized the 12 apostles. And He baptized the Lord Jesus Christ. Jesus walked for about 90 kilometers, 60 miles, para lamang magpabautismo. And then, Jesus organized the church. He organized unto a local church. Upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. At the only church that we can trace back to Jerusalem, the church that Jesus built, is a Baptist church. Yun lang po ang matitrace natin, walang iba. During that time, wala pang Catholic eh. Aba, grabe naman itong claim niyang ito, mga kapatid. Ayon sa kanya, ang iglesia na matutugma mo noon, ayon sa kanya, ay ang Baptist Church daw. Kanga niya, the only church that we can trace back to Jerusalem, the church that Jesus built, is the Baptist Church. Sabi niya, ang nagtayo daw ng Baptist Church ay si Kristo. The only church that we can trace back to Jerusalem, the church that Jesus built, is a Baptist church. Aba, grabe naman ito talaga. Tapos sabi niya, Baptist Church daw ang nauna kasi si John the Baptist, hindi naman tinawag na John the Catholic, hindi naman siya tinawag na John the Protestant, kundi siya ay tinawag na John the Baptist daw. The first man that sent out by God is the name is John the Baptist. There was a man sent from God whose name was John. He was not John the Catholic, he was not John the Protestant, he was John the Baptist. Aba, grabe naman talaga. Sabi niya, wala pa daw Catholic sa panahon ng mga apostol. Yun lang po ang matitrace natin, walang iba. During that time, wala pang Catholic eh. Aba, grabe naman talaga ito. Tanong, totoo ba ang lahat ng kanyang mga sinasabi? Susuriin natin yan, mga kababayan. Sige, umpisahan muna natin sa tatlong pahayag niya. Nakikita niyo po sa screen ang tatlong pahayag niya. Sige, so tanong, noong panahon ng apostol, may iglesia katolika na ba? Para masagot ang nasabing katanungan at sasagutin din natin ang iba pang mga katanungan ay pagbabatayan natin ang Aklat Kasaysayan ayon po sa Biblia, Job 8:8 na nakikita nyo po sa screen. So ngayon, ang ating gagawin, susundin natin ang payo ng banal na kasulatan. Mabasahin natin ang aklat na The New Encyclopedia Britannica Volume 10, 15th edition, page 149. Ganito po ang ating mababasa. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure that traces its history to the apostles of Jesus Christ in the 1st century AD. Napakaliwanag po. Ang Iglesia Katolika, you can trace its history back to the apostles of Jesus Christ, mga kababayan. Ibig sabihin, mula sa ating nabasa, noong nabubuhay ang mga apostol ni Kristo, ay may Iglesia Katolika na, mga kababayan. Ibig sabihin nito, ang Iglesia Katolika ay maitutugma mo sa Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Katunayan, basahin pa natin ang iba pang mga aklat. Halimbawa, Compton's Encyclopedia, Volume Q2R, page 285. Ganito po ang mababasa. Roman Catholicism, ang pinakamalaki sa mga denominasyong Kristiyano ay ang Iglesia Katolika Romana. Bilang isang institusyon, ito ay existed na mula pa noong 1st century AD. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Ibig sabihin, ang kasaysayan ng Iglesia Katolika ay siya ring kasaysayan ng Kristyanismo. At patutunayan po yan ng isa pang aklat. Standard Encyclopedia, page 776. Ganito po ang sabi. Mula noon hanggang sa Reformasyon, ang kasaysayan ng Roman Catholic Church ay sa katunayan ang kasaysayan ng Kristyanismo. Napakaliwanag po ng ating nabasang ito. Kaya itong sinasabi ng pastor na ito, palpak.
Busted! Yan! Mali lahat yan! Nako naman, oo. Tanong, sino ba ang nagtayo ng Iglesia Katolika? Susuriin natin yan, ha? Babasahin natin ang aklat na The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287. Ganito po ang ating mababasa. Roman Catholic Church, ang kasaysayan ng Iglesia Katolika Romana ay nagsimula sa isang upper room sa Jerusalem noon pang 2,000 taon na ang nakalipas. Ang Iglesia ay maaaring ilarawan bilang ang lipunang itinatag ni Jesus na pinasigla ng Espiritu ng Diyos at inorganisa ayon sa isang istruktura na kanyang itinatag. Napakaliwanag po ng ating nabasa. Kahit nga sa Google, i-type mo lang dyan, Catholic Church Founder, lalabas talaga, Jesus Christ. Ayan, klarong-klaro po yan, mga kapatid. Ibig sabihin, si Kristo po ang nagtayo ng Iglesia Katolika. 2,000 taon na po ang nakakalipas, mga kapatid. Tanong, sino naman kaya yung nagtayo ng Baptist Church na sinasabi ng pastor? Si Kristo ba ang nagtayo nito? Ayon po sa Google, konting search lang, Baptist Church Founder, di si John Smith. Naku naman, grabe naman ito. Kaya itong sinasabi ng pastor na ito, muli, gumagawa siya ng sarili niyang his story. Kaya, busted! Yan! Mali yan! Naku naman. Pundaan naman natin ang susunod na tanong. Totoo bang dahil kay John the Baptist, kaya ang Baptist Church ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo? Susuriin natin yan muli, yung kanyang sinabing ito. Babasahin natin ang aklat na Webster's College Dictionary by Random House Incorporated sa page 108. Ang ayon dito, kapag sinabing Baptist, may dalawang kahulugan yan. Una, a member of a Christian denomination that baptizes believers by immersion, and that is usually Calvinistic in doctrine. Ibig sabihin, yung Baptist pala ay isang denominasyon. Pangalawa, ang sabi dito, Baptist is a person who baptizes. Ibig sabihin, mga kababayan, dalawa pala yung kahulugan ng Baptist. Yung Baptist na denomination or church at yung Baptist na yung tao na siyang nagbabautismo. Yan yung dalawang kahulugan. The same yung salita, pero tandaan natin hindi po lahat ng mga tao na nambabautismo na Baptist ay kaanib po ng denomination na Baptist Church. Halimbawa, yung mga pari ng Iglesia Katolika, nangbabautismo po sila. Ibig bang sabihin, kaanib na sila ng Baptist Church kahit na mga Katolikong pari sila? Ako naman, grabe naman ito. At yan po, ang pandarayang ito ng pastor ay tinatawag na fallacy of equivocation, mga kababayan. At ayon nga sa mga sources, ang fallacy of equivocation ay nangyayari kapag ang isang pangunahing termino o parilala sa isang argumento ay ginamit sa isang hindi tiyak na paraan na may isang kahulugan sa isang bahagi ng argumento at pagkatapos ay isa pang kahulugan sa isa pang bahagi ng argumento. Yan pala ang fallacy of equivocation. Kagaya ng nangyari dito, mga kababayan. Example ng fallacy of equivocation. Ang sabi, all trees have barks. Every dog barks. Therefore, yung conclusion, every dog is a tree. Tama ba yan? Siyempre hindi, mga kababayan. Kahit na all trees have barks, pero every dog barks, ibig bang sabihin nito, lahat ng aso ay puno na? Nako naman. Kaya isa pong panlilinlang ang mga sinasabi ng mga ngaral na ito, mga kapatid. Tanong, ano ba ang patunay na hindi po kaanib ng Baptist Church si Kristo dahil nabautismuhan siya ng isang Baptist? Tandaan natin, sa Mateo 16:18, sinabi ni Kristo na itatayo daw niya ang kanyang iglesia. Pero nung time na sinabi ito ni Kristo, patay na po si Juan Bautista. At mababasa natin yan sa isa pang talata before ng Mateo 16:18, nasa Mateo 14:12, mga kababayan. Klarong-klaro po.
paano naging miyembro ng Baptist Church si Juan Bautista kung patay na siya bago naitayo ni Kristo ang kanyang iglesia, mga kapatid? Nako naman. Pero, alam niyo po, meron pong isang Baptist pastor na hindi sang-ayon sa mga ngaral na ito na si Pastor Ed Laurena. Eto, pinundi na kasi niya ang pangaral ni Pastor Ed na ito. Ano bang sabi niya? Di panoorin natin. Kasi yung mga Baptist na kilala nyo, galing kay John the Baptist. Yung kulto yun eh. Pag may Baptist na nagsabi na sila ay Baptist dahil galing sila kay John the Baptist, kulto po yun. Klarong-klaro po, mga kababayan. Kulto talaga ang nagsasabi niyan, mga kababayan. Ako naman. Paano na ngayon yan? Grabe naman ito. Kaya itong sinasabi ni Pastor Ed Laurena, nagpapakalat ng fake news, busted! Yan! Mali yan! Nako ha? Kaya tandaan natin, dapat po, tanggapin na natin ang katotohanan na tanging ang Iglesia Katolika ang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo para ito pong katotohanan ito ang magpapalaya sa atin, mga kapatid. Ano pong masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Basahin muna natin ang Juan, Kapitulo 3, versikulo 3 at 5. Ganito po ang ating mababasa. Sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Dito po sa versikulo 3 muna, may binabanggit na maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Ito po ay tumutukoy sa second birth o quote-unquote born from above or born again. Ngayon, ano po itong born again na tinutukoy? Puntahan natin ang versikulo 5. Ganito po ang sabi. Sumagot si Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Dito naman po sa nasabing talata, kailangan mong ipanganak ng tubig at ng espiritu. At yan po yung tinutukoy ng phrase na born from above or born again or second birth. Kailangan pala ipanganak ka ng tubig at ng espiritu. Yan po, mga kapatid. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang pahayag ng isang Baptist pastor na nakita natin sa social media. At mukhang medyo blurred ang video pero pagtiyagaan nyo po dahil ilalagay po natin ang subtitle ng pangangaral ng pastor na ito. Kasi yun naman talaga yung ating sadya. Hindi naman natin sadya na atakihin yung pastor mismo sa personal niyang kapasidad, kundi aatakihin natin yung aral na kanyang sinasabi. O eto, panoorin natin yung pahayag na nasabing pastor tungkol sa Juan 3:5. O eto siya. Verily I say unto you, except a man be born of water and what? Of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Maliwanag ho sa sulat ng Panginoon sa atin, iniwan sa atin, nandyan, hawak natin, hindi nagbabago. The eternal Word of God na maliligtas lang ang isang tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng banal na Espiritu. You will experience the second birth by the Word and by the Spirit. Why am I Word? Hindi ba water ho yan? Well, the water here is not baptism. Hindi yan baptism, mga kapatid. Mahinig ka maigi sa akin. Nang maunawaan mo, hindi bautismo ang nakakaligtas. Baptism is never an entrance to the second birth. Pero ano yung water, pastor, na sinasabi diyan? Ang water na sinasabi diyan ay tumutukoy sa salita ng Diyos.
At tingnan po ninyo Ephesians chapter 5 and verse number 26. At napakaliwanag ang sinabi ng Panginoon, that He might sanctify and cleansed it with the washing of water by the Word of God. So yung water na tinutukoy, except a man be born of water. The water is the Word of God. Ayon po sa ating napanood mga kababayan, hindi daw nakakaligtas ang bautismo. Hindi yan baptism, mga kapatid. Mahinig ka maigi sa akin. Nang maunawaan mo, hindi bautismo ang nakakaligtas. Baptism is never an entrance to the second birth. At sabi din niya, ang tubig sa Juan 3:5 ay ang salita ng Diyos ayon po sa Efeso 5:26. Pero ano yung water, pastor, na sinasabi diyan? Ang water na sinasabi diyan ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Tanong, totoo ba ang dalawang pahayag niyang ito, mga kababayan? Susuriin natin yan, mga kapatid. Umpisahan muna natin sa una niyang sinabi na hindi daw nakakaligtas ang bautismo. Tanong, ayon ba sa Biblia, hindi ba nakakaligtas ang pagbabautismo, mga kapatid? Alam po natin sa Biblia, inutos po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga apostol para bautismuhan ang lahat ng mga bansa. Ayon po sa Mateo 28:19. Sabi dito na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kung hindi kailangan ang bautismo, bakit inutos ito ng ating Panginoong Jesucristo, di ba? Logic naman yan. Tanong, paano ba makakapagligtas ang bautismo? Babasahin natin ang Roma, Kapitulo 6, versikulo 3 hanggang 4. Diyan muna tayo. Ganito po ang ating mababasa. O hindi baga ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing na kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makalalakad sa panibagong buhay. Dito po sa ating nabasa, ang pagbabautismo pala ay ang ating pakikibahagi sa kamatayan ni Kristo sa krus. Kasi sabi sa versikulo 4, tayo nga'y nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Klarong-klaro, mga kababayan. Ngayon, itutuloy naman natin ang pagbasa. Sa versikulo 6 hanggang 7 naman, ganito po ang ating mababasa. Na nalalaman natin na ang ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawang salarin ay magiba. At nang sa gayoy, huwag na tayong maalipin pa ng kasalanan, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa kasalanan. Dito po sa ating nabasa, ikaw bilang isang tao, habang ikaw ay nabautismuhan, magiging kalakip ka ni Kristo sa kanyang pagkapako sa krus. Ibig sabihin, namatay ka spiritually during baptism. At yung namatay na, ayon sa Biblia, ay ligtas na sa kasalanan, mga kapatid. Ibig sabihin, ang nabautismuhan ay nailigtas na mula sa kasalanan, mga kababayan. Kaya, kailangan talaga ang bautismo ayon sa Biblia, mga kapatid. Alam naman po natin, ikinumpara po ang bautismo sa nangyari sa panahon ni Noe. Babasahin natin sa unang Pedro 3:20 hanggang 21. Ganito naman po ang sabi. Na ng unang panahon ay mga swail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong, na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig, na ayon sa tunay na kahawig ngayoy nagligtas.
sa makatwid bagay ang bautismo. Hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo. Klarong-klaro po ng ating nabasa, yan pala ang bautismo po ay makapagliligtas ayon po sa ating nabasa. Kaya nga sa Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Klarong-klaro po, nakasulat mismo sa Biblia yan, mga kabatid. Katunayan, yan nga ang aral ng Iglesia Katolika. Ang sakramento ng binyag ay makapagliligtas. Babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church, paragraph 1257. Ganito po ang sinasabi. Ang mismong Panginoon ay nagsasabi na ang binyag ay kailangan para sa kaligtasan. Dahil dyan, ipinag-utos sa kaniyang mga alagad na ipangaral ang ebanghelyo at binyagan ng lahat ng mga bansa. Ang binyag ay kailangan para sa kaligtasan sa mga inaralan ng ebanghelyo at nagkaroon ng hangarin hingin ang sakramentong ito. Klarong-klaro po mga kababayan, ibig sabihin, ang binyag po ay kailangan sa kaligtasan ng tao. Ang bautismo, ang binyag ay kailangan, mga kababayan. Kaya itong pastor rito, palpak ang unawa sa Biblia. Busted yan, mali yan. O ngayon, puntahan naman natin yung pangalawa niyang argumento. Sabi niya, ang tinutukoy na tubig sa Juan 3:5, yan daw ay ang salita ng Diyos. Pero ano yung water, pastor, na sinasabi diyan? Ang water na sinasabi diyan ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Tanong, totoo bang hindi literal na tubig ang binabanggit sa Juan 3:5, kundi ang salita ng Diyos? Kasi sabi sa Juan 3:5, ipanganak ng tubig at ng Espiritu. Yung tinutukoy daw na tubig sa talatang ito ay ang salita ng Diyos. At yan daw ay mababasa sa Efeso 5:26 na ganito naman po ang sabi. Upang kaniyang pakabanalin ito, nanininis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. At mula po dito, mga kababayan, yung conclusion kagad, Word of God daw yung tinutukoy na tubig doon sa Juan 3:5. Sisilipin natin ang konteksto na pumapalibot sa Juan 3:5, mga kababayan. Sa Juan 3 na kung saan nagsasalita po si Kristo kay Nicodemo, ano bang nangyari pagkatapos? Sige, basahin natin. Dito po sa Juan 3:22 hanggang 23. Ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa lupain ng Judea. At doon siya tumira na kasama nila at bumabautismo. At bumabautismo din naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig at sila'y nagsiparoon at nangabautismuhan. Klarong-klaro po, yung tubig pala na tinutukoy, literal na tubig, mga kababayan. Nako naman, paano naman itong nasa Efeso 5:26? Sige, ano ba yung tinutukoy na paghuhugas ng tubig na may salita? O babasahin natin sa Gawa 22:16. Ganito po ang sabi. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tumatawag sa kaniyang pangalan. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Yung pagbabautismo pala, paghuhugas po pala yun sa iyong mga kasalanan. Paano ka huhugas kung di naman po ito literal na tubig? Naku naman, grabe naman ito. At saka, pangalawa, ang sabi, na tumatawag sa kaniyang pangalan. Ibig sabihin, mga kababayan, yan nga yung tinutukoy na salita doon po sa Efeso 5:26, mga kababayan. Kaya literal po na tubig talaga ang tinutukoy sa talatang ito, mga kapatid. Kaya sa sinasabing ito ng pastor na ito,
Busted! Yan! Mali! Nako, mali na naman yan sa Biblia. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like po ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Tayo muna natin mga kapatid ang ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 10 hanggang 12. Ganito ang sabi: gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ang lahat ng natuwa sa paggawa ng kasamaan sa halip na maniwala sa katotohanan. Klarong-klaro po ng ating nabasang ito. Kung ikaw po ay naniniwala pa rin sa kasinungalingan at syempre, grabe pa yung tuwa mo dahil sinusuportahan mo itong mga kasinungalingan, ayon po sa Biblia, mapaparusahan ka daw mga kapatid. Kaya sa ating episode, tatalakayin natin itong pastor ng Awakening Church, mga kababayan, na si Rolando Garcia. Ano ba itong mga pahayag ni Rolando Garcia? Panoorin natin ang video na ito mga kapatid. Ulitin ko, maaaring hindi nga talaga fruit yung kinain nila. Maaaring nag-sex sila. Listen. Sa Genesis chapter 3, nung sinabi na Yahweh, huwag kayong kakain ng prutas. Baka naman inedit lang. Baka ang sinabi talaga ni Yahweh, huwag kayong magsisex. Wala si Yahweh. Nag-sex yung dalawa. Kaya pala natin. Kasi nabuntis, kaya pala natin. Bakit maaaring sex ang ginawa nung... Maaaring wala talagang tree Maaaring ginawa lang Hollywood yung pagkakakwento sa Bible. Maaaring wala talagang tree. Maaaring nag-sex talaga sila. Kasi tinan mo, nung pagkabalik ni Yahweh, anong sabi? Inahin nyo na. Babae, dahil dyan mabubuntis ka. Di ba yun yung parusa, mabubuntis? Kahit kaninong science mo itanong, wala kang makakaing prutas, tas mabubuntis ka. Kahit kaninong science mo itanong. Pero pagkabalik ni Yahweh, bakit ang parusa sa babae? Mabubuntis ka. Kung si babae, teka, prutas lang yung kinain ko, ba't nabubuntis ako? Wala sa usapan yon. O hindi talaga prutas ang kinain. Maaaring itlog ang kinain. Grabe naman itong pahayag ni Rolando Garcia, mga kababayan. Ayon po sa kanya, baka hindi daw kinain ni Adan at Eva ang prutas, kundi nagtalik daw silang dalawa. At sabi pa niya, maaaring hindi iyon tree at fruit, kundi pagtatalik daw iyon. Itanong, itong mga pahayag ba niya ay totoo o kasinungalingan lamang? Sige nga, surihin niya natin. Alam naman natin mga kapatid na bawal po kainin ni na Adan at Eva ang tinatawag na fruit of knowledge. Mababasa po natin yan sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 16 hanggang 17. Ganito po ang ating mababasa. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbebigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Klarong-klaro po sa ating nabasa, hindi po pwedeng kainin yung bunga na nasa bungang kahoy na magbibigay daw ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ngunit hindi po ito sinunod ni na Adan at Eva. At mababasa natin yan sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 5. Ganito po ang sabi. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Sumagot ang babae, maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Sinabi ng Diyos na huwag naming kakainin ni hipuin man ang bungang ito. Kung kami raw ay kakain ito, mamamatay kami.
Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang iyan ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakainin kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Klarong-klaro po, sa ating nabasa, meron talagang pisikal na bunga na hindi daw pwedeng kainin. Kung pakikipagtalik ito, imbes na bunga, na literal na bunga talaga, pagkatapos mo bang gawin ito, magiging Diyos ka na ba? Parang mali naman ata. Kung makikipagtalik yung mag-asawa, pagkatapos ng pakikipagtalik, hindi naman sila nagiging Diyos kaagad, mga kababayan. Klarong-klaro naman yan, mga kapatid, base sa ating binasa. Kung pakikipagtalik ito, imbes na bunga, pagkatapos mo bang gawin ito, tsaka mo pa malalaman ang mabuti at masama? Mukhang hindi naman ata yung kaso na ganun, mga kapatid. Ngayon, ipagpapatuloy natin ang pagbasa mula sa versikulo 6 hanggang 7. Ganito po ang sabi. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Diba? Dito naman, sa ating nabasa, kung pakikipagtalik ito, imbes na bunga, bakit pagkatapos nilang gawin ito, ay noong nakita silang hubad sila, ay nahiya sila sa kanilang sarili, mga kapatid, diba? Sana, hindi sila nahiya sa kanilang sarili kasi nga nakikipagtalik nga sila. Paano naman natin mapapatunayan, mga kapatid, na totoong bungang kahoy sa halamanan at hindi po pakikipagtalik na magbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama yung tinutukoy dito. At base po sa ating nabasa sa Genesis 2:16 hanggang 17, itong bungang ito ay kung kakainin mo ay mamamatay ka, mga kapatid. Mula po sa ating nabasa, ang bunga ng punong kahoy na ito ay nakakamatay daw. Ito, basahin natin. Apokalipsis 22:14. Ganito po ang sabi. Pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay. Klarong-klaro po ng ating nabasa. May bunga pala ng punong kahoy na nagbibigay buhay, mga kapatid. Kung totoo na may bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay, ibig sabihin, totoo din na may bunga ng punong kahoy na nakamamatay. At yan po yung binabanggit sa Genesis 2:16 hanggang 17. Ibig sabihin, totoo at literal po yun, mga kababayan. Kaya itong sinasabi ng pastor na ito, puro mali. Busted! Yan! Mali lahat yan! Nako, grabe talaga. Blasphemous po yun, itong mga statement niya, mga kababayan. Sa Iglesia Katolika nga ay sinasabi sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 396, ganito po ang sabi. Ang punong kahoy ng kaalaman ng mabuti sa wikang patalinhaga ay dapat kusang loob na kilalanin ng tao at igalang na may pananalig. Kaya dapat yun din ang ating ginagawa, mga kababayan. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode na ito? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe na sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Babasahin muna natin ang nasa Juan 8:32. Ganito po ang ating mababasa. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Maliwanag po sa ating nabasa. Sana kung ano yung makukuha nating katotohanan sa episode na ito ay magsisilbi itong gabay at ito po ay magbibigay sa atin ng kalayaan, mga kapatid. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin itong pahayag ng isang pastor ng Church of Our Savior. Itong sabi niya daw, yung mga taga-CFD at mga Katoliko, ugok daw, ugok. Aba, grabe naman itong pastorotot na ito, ano?
Ito yung pastor na ito ay may Facebook page na Supalpalin at as of recording, may mahigit 2,500 followers na ito. At hindi lang yan, nagtatago din siya sa pangalang Pastor James. Ano kaya ang paninira niyang sasabihin, mga kapatid? Ito, panoorin natin, mga kapatid. Mga Katoliko, na akong basahon sa inyo kung kinsa gyoy responsible sa pag-compile sa mga Bible. Dili Katoliko ang nag-compile sa Bible, mga ugok. Ugok kayo mo. Mga anak mo siya, mga mangingilad mong dagko. Ayan yung ilara ang mga tao. Kaya ang mga tao, mutuo lang nag-unsay inyohang isulti. Kaya wa man na sila kahibalo. Pero tanawag gani niya mga kaigsoon kini siya, information, gikan ni siya sa Vatican. Mato pa din the Bible was written and compiled by many people whom many scholars say are mostly unknown from a variety of disparate cultures and backgrounds. So muna gisulti sa mga scholars, kamang mga Katoliko, mga CFD, kaning mga pari, dapat tarungon ninyo to istorya ang mga tao. Isulti nyo ang tinod nga dili man kami ana, wa man milabot ana, mga ugok gayod kamong dagko. Mga bakakon, di ba? Kinsay anak sa kinsay amahan sa mga bakakon, ang yawa. So, ang amahan sa mga CFD nga mga bakakon, ang yawa. Ayon sa kanya, hindi daw mga Katoliko ang nag-compile ng banal na kasulatan na Biblia daw. At ang mga CFD daw at mga Katoliko ay anak ng demonyo. Grabe naman itong paninira niya talaga. Ugok daw, ugok. Tingnan natin mga kapatid. Tanong, totoo ba ito mga kababayan? Susuriin natin yan mga kapatid. Sandali. Pundaan muna natin yung kanyang pahayag, Bago niya sinabi ang quotation para patunayan na hindi Katoliko ang nag-compile ng Biblia, ay sinabi niya na yung information na kanyang binasa ay galing sa Vatican. Pero tanawag gani niya mga kaigsoon kini siya, information, gikan ni siya sa Vatican. Gikan ni siya sa Vatican. Gikan ni siya sa Vatican. Pero pagkatapos niyang sinabi itong quotation na the Bible was written and compiled by many people whom many scholars say are mostly unknown from a variety of disparate cultures and backgrounds. Sabi niya, yan daw ay sabi ng mga scholars. The Bible was written and compiled. Compiled by many people whom many scholars say are mostly unknown from a variety of disparate cultures and backgrounds. So muna gisulti sa mga scholars. So muna gisulti sa mga scholars. So muna gisulti sa mga scholars. Sandali, mukhang magkaiba ito ba? At dito natin mapapatunayan na inconsistent yung pahayag ng pastor na ito. Naku tanong, totoo bang hindi mga Katoliko ang bumuo ng Biblia base sa kanyang binasa? Itong binasa niya, mga kababayan, na the Bible was written and compiled by many people whom many scholars say are mostly unknown from a variety of disparate cultures and backgrounds. Tignan natin. Ito Saan ba natin nahanap ang nasabing quotation na ito? Sa Vatican ba ito galing? Ito mga kapatid Babasahin natin itong nakasulat sa wikipedia.com tungkol po sa article na Bible. At nakikita nyo po sa parteng ilalim ng article, yung development and history, makikita nyo na po kagad yung binasa ng pastor na ito, mga kababayan. Ngayon, susuriin natin kung galing ba talaga sa Vatican itong sinasabing ito, mga kapatid, ng pastor na ito. Pansinin na may superscript 10 sa dulo ng kanyang binasa. At heto nga, nakita nga natin kung saan galing. Galing pala ito sa tatlong mga aklat na may tatlong iba't ibang tao ang nagsulat, mga kababayan. Yung una,
galing kay Swenson Christine sa aklat niyang A Most Peculiar Book, The Inherent Strangeness of the Bible. At hanap natin yung page 12. At nakikita nyo sa screen. Sa page 12, mga kababayan, yung tinatalakay pala dito ay tungkol po sa pagsulat. Author, kung sino yung author ng Biblia. Hindi po dito sinabi kung sino yung nag-compile ng Biblia, mga kababayan. O, diba? So, ibig sabihin, tumutukoy pala ito sa kung sino yung nagsulat, mga kababayan. Ngayon, punta naman natin yung pangalawang author. Itong si J.W. Rogerson, sa aklat niyang An Introduction to the Bible, mga kababayan, sa page 21. Ngayon, pansinin naman dito. At ipapakita ko po sa inyo yung ating ididiin. Sabi dito, the traditional view of the origin of the Bible is that it was written by identifiable individuals. Ayun. Ibig sabihin, mga kapatid, tumutukoy pa rin ito sa kung sino yung nagsulat. Hindi po ito tumutukoy sa kung sino yung nag-compile, mga kababayan. Nako. O ito pang isa. Ito pang si John Riches sa aklat niyang The Bible, A Very Short Introduction. Yung mabasahin naman natin, itong nasa chapter 2. Alam niyo ba yung nilalaman ng chapter 2 ay tungkol po sa kung sino yung nagsulat ng mga aklat na nasa Biblia. Hindi po sinasabi kung sino yung nag-compile ng mga aklat na nasa Biblia. Kaya ulitin natin, tungkol na naman ito sa kung sino yung nagsulat at hindi kung sino yung nag-compile, mga kababayan. Ibig sabihin, base sa binasa niyang quotation mula sa Wikipedia at hindi sa Vatican, Mr. James Pastorotot, nagaling po ito sa mga authors. Tungkol lang pala sa pagsusulat ng mga nasa Biblia ang tinutukoy, mga kababayan. Hindi po ito galing sa Vatican, itong quotation na kanyang binasa, at hindi naman ito tumutukoy sa compilation ng mga aklat ng Biblia. Nako, ito talagang Pastorotot na ito, kawawa. Ano, kawawa talaga. Tanong, sino ba talaga ang nag-compile ng mga aklat sa Biblia na meron tayo ngayon? Type mo lang sa Google, Mr. Pastorotot. Yan ang ginawa mo yung ginawa mo, sinearch mo lang pala yun sa Wikipedia. Ito talagang Pastorotot na ito. Parang ikaw ata yung ugok ngayon, hindi kami ng mga CFD, sorry lang po sa salita Ginamit lang natin yung laban sa kanya ngayon, kung hahanapin nyo, ito ipapakita natin sa inyo ito. I-search mo, i-type mo yung Who Compiled the Bible? Tignan mo ito. Di ba klarong-klaro? Pope Damasus noong 382, kinomisyon niya si Jerome para hanapin at mag-produce ng isang Latin version ng Biblia na diyan natin makikita na sila talaga ang Iglesia Katolika ang nag-compile ng mga aklat ng Biblia. Nako, kahit i-type mo pa yung Who Compiled the Books in the Bible, wala ka pa rin takas, Mr. James, na ito. Kaya maning sabihin na hindi daw Katoliko ang nagbuo ng Biblia na kanyang ginagamit. Nako ito talagang pastor na ito. Mga CFD pa daw yung mga ugok. Parang ikaw ata, Mr. James Pastorotot, yung ugok. Nako, kawawa ka talaga. Ay, nako naman. Kaya, base po sa kanya mga sinasabing ito, nako, anak daw ng demonyo yung mga CFD. Mukhang ikaw ata yung nagsisinungaling. Kaya, busted yan! Sinungaling ka talaga! Ugok ka talaga! Ikaw yung nagsabi niya, binalik lang natin sa'yo. Mukhang siya ata ang sinungaling, ugok at anak ng demonyo. Sa kanyang mga pahayag na yan, mga kababayan, tandaan natin, parang lalabas pa mas mahigit pang marunong itong si Pastor James kaysa sa kanyang mga kaibigan na sina Martin Luther, yung ama ng Protestantismo, na ayon kay Martin Luther, we are compelled to concede that without the Catholic Church, we knew nothing about the Word of God, the Bible. At itong pang sinabi ng isang international Protestant scholar na si Dr. Peter Flint, ang sabi niya, you cannot have a Bible
without the church. With the church, you have a Bible. Without the Catholic Church, you have no Bible. Klarong-klaro yan, mga kababayan. Kaya, naku, kahit ano pang pangtatakip ang inyong gagawin, itong mga pastor na ayaw maniwala, kawawa kayo. Kaya nga hindi nyo masusumpungan talagang katotohanan kasi ayaw nyo magpapalaya sa katotohanan, mga kababayan. Ano ang masasabi ninyo sa ating episode po ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like ang video nito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gabon. At ito ang Factbusters. Naku, kawawa naman ang taong ito. Pinapalabas pa niya na ugok daw yung mga CFD. Ang ending mukhang siya ata yung ugok. Kawawa naman. Putata na naman. Kay Kaburnok. Nako ha. Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok. No? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!